ma-expose po ang tunay na division ng pera saan napunta. Okay. Ito po ay ang ating gobyerno ngayon. Ano daw po, ang dami po nagre-request, Madam, anong mangyayari, ano nakikita mo? Ito na po, atin na pong babasahin. Pakita mo sa akin ang gobyernong ginagalawan ng Pilipinas. Lahat, pati ang mga tao at kung ano ang sitwasyon. Isang tao na ngayon ay nai-involve sa DPWH. DPWH ba? Ang dami pera, ipinamigay, ipinamudmud, at alam naman natin po yan. Ito po ay isang tao na mabubuko ang lahat ng mga kasalbahihan at katiwalian kasama ng isang babae at isang lalaki. So it means na ang ating gobyerno ay magiging isang malaking pelikulang pasabog sarsuela na hindi po ako masaya ha, kasi pangit ho ito. Kaya lang, natatawa ko na para itong isang pelikulang sarsuela ng isang bansa kung saan mabubuko na po ang lahat ng mga tunay na may katiwalian, ma-expose po ang tunay na division ng pera saan napunta. At ito po ay magaganap at matutunghayan ng buong mundo. Ang isang katotohanan na tayo, kasi Pilipino po ako so tayo, parte ho ako ng gobyerno, na tayo ay naisahan, or tayo ay nakuhanan, or tayo ay nanakawan ng buong pagsisilbi ng taong ito sa kanyang posisyon. At ang taong ito po ay malapit na malapit sa presidente at sa asawa ng presidente. Ayan po. Ayan po yun po ang kayo na po ang bahalang magano kung sino yan. At ito, wag lang pong susuko ang buong mamamayan para alamin ang katotohanan, at marami pa po ang sisingaw na makakasira sa imahen ng nakaupo ngayong presidente, dahil ang imahen na ito ay sinisira ng isang tao na mabubuking po sa lahat ng katiwalian at paano ba yon? Pagkukurap ng pera ng taong bayan. Ito po, abangan nyo po ang isang sarsuela na bubungad sa buong mundo na ang Pilipinas ay mayaman, pero ang ating yaman ay wala sa ating kaban. Kung hindi nasa kaban ng 1, 2, 3, 4, 5 tao ay 6, puro tao. 6 na tao. At kung ito po ay pipiliting alamin, magtatagumpay po ang mga tao na magkakaroon ng concern para trabahuhin na alamin. Ayan po. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ang magagaling at magigiting na mapagmahal talaga sa bayan ang makakabuo
ng isang malaking panukala na ito ay mabubuking po. Yan. Ituloy lang po. Ano ba yan? Pilipinas, bangon daw tayo. Pero, isang malaking pasabog po ang magaganap dahil marami po ang tutulong para maisakatuparan na muling maibangon ang Pilipinas. Yun naman ang maganda, di ba? Kala ko puro pangit, nakakatakot naman. Sino ito? Nanganganib ang buhay, kinakailangang bantayan ng mamamayang Pilipino ang buhay ng isang lumalaban. Ito po'y abogado. So, ayan, may nagtatangka ng buhay ng isang abogado na gustong ilabas ang katotohanan. So, natatakot ako kasi baka po ito na nag-iisip dahil mabubuking nga siya or mabubuking kung ano pang ginawang mga kasalbahihan. Itong isang nagnanais na ilabas ang katotohanan ay dapat ingatan ng sanlibutan at ipagdasal upang hindi siya mapahamak. Kasi ito ay iisipan ng hindi maganda. Uy, maganda po ito. Nagigising na po ang nagigising po. Ito po yung pagkagising ng mga taong tulog. Nagigising na po ang mga taong tulog at nais nilang tumulong dito sa isang abogado na ito para itulak sa kamera o itulak ang isang batas na nagpapatupad na kakalkalin ang lahat ng negatibo dito sa unang lalaki na nakita na malapit sa ating presidente at ating ginang presidente. Lahat may mga taong magigising para makalkal kung ano man yun, kung ano man yung irregularidad na nagawa nung lalaking iyon at kung ano man ang paraan para mabunyag ang dapat mabunyag. Yun po yung mabubunyag lahat. Kahit ano pong pilit pagtakpan nung lalaki na una, ito yung unang lalaki, nasaan na ba yun? Unang lalaki, ito, yung unang lalaki ng tarot kanina, kahit ano po ang gawain niya, wala na po siyang magagawa kung hindi harapin na lang niya ang batas. Dahil marami na ang maglalabasan at marami rin ang titistigo laban sa kanya. Ayan. Again, ito ay isang panawagan para sa isang may edad o aminin na natin, ito ay panawagan upang maibalik ang ating dating presidenteng Duterte, yun, nabubulo na naman ako, sa Pilipinas. At sa ngayon po ay hindi siya nasa magandang sirkulo ng health kasi nga super tanda na ng ating presidente at kailangan na niyang maiuwi. May lalabas na mga testigo, may lalabas na mga tao na muling magbibigay ng kaligayahan sa mga pamilya ng ating dating presidente. Dahil sila ay maglalabas na ng katotohanan. Sila ay magbibigay na ng katotohanan. Walang kasalanan ang dating presidenteng Duterte. Yan. Meron pa. Nako. Ito ay isang parang sarsuela again. May mga kwento at may mga drama na lalabas
upang mapagtakpan ang kaso ng pagkakalkal ng mga korupsyon na nangyayari sa Pilipinas. Nawa ay ito ay huwag hayaan ng mga tao upang hindi mabaling doon ang atensyon. Manindigan daw, yan. Paninindigan na nakabaliktad, ngayon ay kinakailangan ng harapin upang ang inang bayan, ito yung inang bayan, yung matanda, upang ang inang bayan ay hindi maubusan. At mangyayari na po yan. Ito po ang sinasabi ko noon, nagtarot ako. Huwag nyo nang pakialaman ang pamilyang Duterte dahil sila ay nasa linya ng sinasabi nating universal power. At yung universal power na yon ay tutulungan ng katotohanan kasi sa katotohanan yun makakalaya ang sambayan ng Pilipino upang muling makakuha tayo ng hustisya na mamamayang Pilipino sa kagipitan. Ayan. Ibig sabihin, lalabas na kung nasaan po ang pera ng ating gobyerno. Kung saan napunta. At dire-diretso na po yan. Mabubuking na po yan. Kung sino-sino, saan napunta, anong mga sangay ng gobyerno. At kahit po ito ay ibaling nila sa iba pang mga kaso, hindi na po kasi universe na po ang gumalaw. At universe na po ang nagpasya na kinakailangan ng mabunyag ang katotohanan sa kagipitan ng Pilipinas. At pagpapalaya sa mga kasinungalingang ibinabato sa mga taong inosente. Ayan. Once and for all, magbubunyi po ang bansang Pilipinas. Dahil magtatagumpay ang bansang Pilipinas sa pakikipaglaban na mailabas ang katotohanan. Ito po. Ayan. Isang babae again, alam niyo na po ito, sa linya ng Duterte, ang uupo at uupo. At ang sino mang tutulong sa kanya upang maupo, ay bibigyan din ng universal power dahil dun po talaga nakalaan ang lahat. May mga mabubuting darating po Parang parang attraction of good energy. May biglang magsusulputang mabubuting senador, congressman, at magsasama-sama para ayusin na po ang bansang Pilipinas. Siguro ito na yun. Yun naman po ang nakitang magandang And mahil ang puso ng bayang api. Para kasing kumalabas dito, alam niyo kung bakit bayang api? Hindi maipakita ng ating gobyerno noon at ngayon kung nasaan talaga ang puso ng mga nagseserbisyo. Kaya ang puso'y duguan. Ito po ay ang bayan natin, ang mamamayan. Hindi alam saan ba talaga sila nagsuserve. Nagsuserve ba sila through money? Para sa sarili lang nila o talagang para sa bayan. Yan, kaya tatlo po yan. Ako po'y tagabasa lang ng tarot, again and again po. Ang tamaan ay huwag magagalit. Ako interpreter lang. Sana po maunawaan ninyo na itong pusong ito ay naghahanap ito ng katiwasayan, kaligtasan. Ito po yung mga mamamayan na nagtatanong ang puso nila. Nasaan ang puso ng mga tao nagseserbisyo sa gobyerno? Ito ba'y para sa bulsa nila? Para sa pang-personal?
o para talaga sa mamamayan. At ito pong tatlong itong katanungan ay sasagutin at tutulungan muling. Bakit nakabaliktad po? Kasi magulo pa po eh. Pero sabi nga, may rainbow. Muling sisigla sa pamamagitan ng mga taong nakaupo na magigising na sa katotohanan, na labanan ang korupsyon at kalkalin ang katotohanan. Pag ipinagpatuloy po na mabubuting puso na yan na congressman at senador na pagsamasamahin na talagang mabunyag na ang matinding sakit ng korupsyon ng Pilipinas, maniwala po kayo, magtatagumpay po at muling babangon ang Pilipinas. May pag-asa po ang pagbabalik ng dating presidente. Ayusin lang pong maayos. Ang inang bayan muling uupo dahil sa magsusulputang senador at congressman na maglalahad na ng katotohanan at sasabihin at aalamin kung sino talaga ang lumustay at na kanino talaga ang kaba ng bayan. At ang babae na pinipilit nilang itali at pagdusahin, ayan, ay makakalaya. Dahil isa ibinibintang dito sa babaeng ito po ay ang Vice President. Siya po itinatali, pinipiringan, pero siya po ay makakalaya dyan. Dahil malalaman na ang totoo na siya ay walang kinalaman sa anumang kalokohan tungkol sa mga budget. Yan po ay katotohanan. Ayan, nakita nyo nakapiring. Nakita nyo nakatali ang kanyang mata. Yun po ang ginagawa sa kanya. Pero sabi nga, ang universe ay magpapadala ng mga tunay na tao. Kahit ano pa ang problema, kahit ano pang itusok mo dyan. Ayan. Dito, marami ang magsasama-sama po para taong bayan po magsasama-sama muli. Para iangat ang pananalig natin na mabubuksan at mabibigyang hustisya kung nasaan talaga ang puro kaban po, puro pera. Grabe, yaman po pala ng Pilipinas. Ang sumasakit ang ulo ay isang matinding tao na hindi nagpailalim. Ito ay maaari si Chis Escudero. Hindi siya nagpailalim sa bunsod ng mga utos sa kanya na sumunod na parang aso. Siya'y nanindigan. Ito ay si Chis Escudero. Nanindigan siya kaya bumilib ang taong bayan sa kanya. At ang pagdiriwang ng tatlong babae ay mapupurnada kasi mabubuking din sila. Sino kaya yun? The Lord, kayo naman ako. Ang ating abogado, si Marcoleta, tama ang kanyang mithiin na maibalik sa atin ang katotohanan. At dahil doon, mayroon silang premyo sa universe. Yun ay ang pagmamahal ng taong bayan na hindi na mababalik. Dahil sa nakita sa kanila na pagsusumikap na mailabas ang katotohanan. Wow! 3 problema ang masusolusyonan bago matapos ang terms ng ating presidente. Bakit masusolusyonan? Maaaring ang solusyon na ito ay ang mabunyag ang katotohanan kung ano, at ito ay medyo malagim at nakakatakot at nakakadismaya. Yun po sa ngayon.
Di upang tayo'y maging malayang totoo dito sa ating bansa. Kinakailangan pa ang INC at kinalimutan na tayo ng mga dating nakatayo rito sa entablado at sinasabing mahal nila ang bayan. Subalit sila ngayon ang naging mandarambog, magnanakaw ng pera ng bayan. Mukhang hindi maintindihan ng mga nasa administrasyon. Sabi pa naman yung mga nagrarally daw, kailangan should act in accordance with law. Kailangan daw sang-ayon sa batas. Kayo nga ang naging dahilan kung bakit nasa lawas ng kalye ang mga kababayan natin sapagkat hindi nyo ginagawa ang naaayon sa batas. Hindi nila naiintindihan. Sabi niya, bakit selective justice? Sus Mariosep. Selective justice sapagkat ang inuusig niyo lamang ay ang mga kritiko ninyo, yung mga naglalabas ng korupsyon, siya ninyong pinakukulong. Kaya selective justice ang tawag doon. Bakit hindi niyo maintindihan? Napaka-tangier niyo naman. Pangulong Marcos Jr., biro mo, kating-kati ang kanyang paa. Hindi mapigilan na pumunta sa ibang bansa habang ang bayan natin ay naghihirap, habang ang mga nasa General Santos ay humingi ng ayuda, hindi mabigyan ng katugunan ng kanilang pangangailangan, habang ang mga kababayan natin ay salat sa yaman, salat sa edukasyon, sa lahat ng bagay, nandun siya nagliliwaliw sa Canada. Anong uring presidente ka? Tatapusin ko, maikli lang sasabihin ko. Sa wikang dayuhan, alam niyo ba kung ano ang pinakamataas na batas? Sa wikang dayuhan, sinasabi, salus populi est suprema lex. Ang sinasabi sa wikang Pilipino, ang kapakanan ng taong bayan ang pinakamataas na batas. At kung inihingi ng taong bayan na ang pamahalaang iniluklok ng mga kababayan natin ay kinakailangan ng bumaba sa kapangyarihan, yan ang pinakamataas na batas. Sila po ay inihalal natin. Sangayon sa saligang batas, isa lamang ang pangunahing layunin ng isang pamahalaan. Tayo ang lumikha ng pamahalaan. Ano ba ang layunin? Sa ating konstitusyon, nakalagay doon, the primary purpose of the government is to serve and to protect the people. Ang pangunahing layunin ng isang pamahalaan ay pagsilbihan at bigyan ng proteksyon ang mga sambayanang Pilipino na lumikha sa pamahalaan. Tayo ba ay pinagsisilbihan nila? Tayo ba ay binibigyan ng proteksyon? Sila ba ay nagkakamkam ng kayamanan natin? Sila ba ay nagpapahirap sa taong bayan? Sila ba ay lumalawag sa batas? Hanggang ngayon, hindi nila alam yon. Nalalasing sila sa kapangyarihan.
Nagpapakasasa sila sa pawis ng mga kababayan natin. Nagliliwaliw. Alam po ninyo, sa aking pagtatapos, may naalala akong natutuhan ko sa UP College of Law. Alam niyo kung ano? Sa wikang dayuhan ang sabi ganito, "For whom the gods wish to destroy, they first make mad." Ang mga tao, ang mga politiko, ang mga nasa kapangyarihan na gusto ng mga Diyos ng tadhana ay ibaon at ilibing sa lupa. Sila ay nilalasing muna sa kapangyarihan. Kaya, sapagkat sila'y nasa kalasingan ng kapangyarihan, ang mga Diyos ng tadhana ay ibabaon na sila. Biro nyo slogan natin, "We are one." Pero sila, ayaw nilang sumali sa atin. Hindi sila kasama sa ating lahat. Anong gagawin natin sa kanila kung ayaw nila? Kaya mga kababayan ko, marami pong salamat sa mga kapatiran ng Iglesia ni Cristo sapagkat itong kapatiran na ito ang nagpakita ng pagkakaisa. Yan ang panawagan nila mulat sa pool. Magkaisa tayo. Hindi po pwedeng magkawatak-watak tayo. Subalit, pag ang mga nasa kapangyarihan inilagay natin sa kanilang mga posisyon, ay ayaw makipagkaisa, anong gagawin natin? Hindi lang ibaon, ililibing natin. Kaya nananawagan po tayo sa mga nasa kapangyarihan ngayon. Akala nyo siguro ay mananatili kayo sa inyong mga kinaluluklukan. But let me tell you this, sasabihin ko na sa inyo, nabibilang na ang mga araw nyo! Nabibilang na ang mga araw ng pagnanakaw ninyo! Nabibilang na ang araw ng paglabag nyo sa batas! Darating ang panahon, yung ginagawa ninyo sa mga taong kritiko ninyo, ang mga pinakukulong nyo, kayo ang ipapasok sa bilangguan! Kaya, manalangin po tayo. Sana magbago pa sila. Sana magkaroon ng pagbabago ang kanilang mga kalooban. Sapagkat pag hindi, maniwala kayo't hindi matatapos ang buwan na ito. Matatahimik na tayong lahat sapagkat sila'y mananahimik na. Ulitin naman natin. Iisa ang bansa. Isa ang lahi. Isa ang bayan. At isang kabayanihan. We are one. Bago ako umalis, bago ko makalimutan, kabuti ko pa pinapaabot ho ni Presidente Duterte ang kanyang mainit na pagmamahal sa kapatiran ng Iglesia ni Cristo at sa lahat ng mga kababayan na hanggang ngayon ay sumusuporta sa kanya. Maraming salamat, mga kababayan. We are one! Thank you.